Magandang buhay po Luzon, Visayas at Mindanao. At sa aking mga kapatid sa buong mundo, isang mabiyaya sa atin lahat mga kapatid. Isang mabiyayang araw po sa atin lahat mga kapatid sa buong mundo. Panibagong video na naman tayo at panibagong reaction na naman tayo. Yes, panibagong reaction na naman tayo. At ang topic natin ay wala na pong patumpik-tumpik. Ito pa rin pong asong Labrador na nagtatago sa bundok. Kita nyo naman po ang kanyang background. Puro na gabi, kuliglig at mga palaka ang kanyang kasama. Pero kakaiba ngayon ang video nito, kakaiba ngayon. Tiyak na yung kanyang mga subscriber dyan na mga nabudol ay siguradong mag-iisa-isa na yan magsisialisan. At pagtingin niya sa kanyang subscriber, isa na lang. Puro po talaga kasinungalingan ang taong ito. Nang si Pangulong FRRD nakaupo, todo siya puri. Todo siya puri. At kay General Bantag, kung ano-anong mga sinasabi at kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi. Ang maganda niyan di na po natin papatagalin. Pagbigyan na po natin ng oras ito si Rundi News TV. Kapatid, shoutout sa'yo. Ayan, diretso na po tayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa kay Rundi News TV, yan, ilalagay ko po ang description dyan sa baba. At sa inyong lingkod, wag po ninyong lalagpasan. Subscribe din po kay Hens TV. At maraming salamat po at nakalagpas na po tayo sa 10,000 subscriber. Sige po, tuloy na po tayo sa pagbubunyag ng kasinungalingan ng taong ito. Kung paano siya gumagawa ng kung ano-anong kwento na pinagtatagpi niya. Mananahi bang taong ito? Rundi News TV, pasok. Ito naman tayo mga kababayan, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat, yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan at sa video na ito, lalo nating ibubuking ang sobrang kasinungalingan ni Epipanyo Labrador o sa totoong buhay, Richard Palacio, ang vlogger na nagtapang-tapangan ngunit ang katotohanan ay supot naman. At sa mga subscriber, mga taga-suporta nitong si Epipanyo Labrador, kung mapapanood niyo itong video na ito, iwan ko lang kung hindi kayong magsilayasan dyan sa YouTube channel nitong si Epipanyo Labrador. Yun ang mga kababayan, bago natin ipakita sa inyo itong video na ito, magpapasalamat muna tayo kay Tanglaw TV dahil nagmula sa kanya itong video na ito. At sa mga gustong mapanood ang kabuuang video na ito, bisitahin nyo lang ang YouTube channel ni Tanglaw TV. At huwag kalimutan, isubscribe mga kababayan. Ito na, bago natin bigyan ng reaction ito, panoorin muna natin ito. Ito na mga kababayan. Sa panawagan ng ilan nating mga kapatid at sa mga kasamahan ng aking ama na mga BJMP, sa totoo lang hindi ko nabanggit sa inyo na ang aking ama ay isang BJMP personnel, ang ating pag-uusapan kasi ngayon, mga minamahal kong kapatid, yung patungkol sa nangyayari nga ngayon sa minamahal nating tapat at mahusay na general na walang iba kundi si General Bantag, na kung saan ay nanungkulan sa haba ng kanyang panunungkulan ay naipakita niya hindi lamang sa ilang tao, hindi lamang sa ilang panahon, kundi sa taas ng panahon. Kaya nga noong panahon ng ating butihing Rodrigo Roa Duterte, Narinig nyo po ba? Narinig nyo? Sa ating butihing Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kakaiba po ang taong ito. Ito ba ay sinto-sinto, siraulo, abnormal, lahat na. Diba?
Hindi po tayo nambibintang ha. Hindi din po tayo nagpaparatang. Batay lang po ito sa kanyang mga pinagagawa. Inendorso ng kanyang napakalapit sa kanyang puso na ito si Bongo, no, na gawing direktor sa Bucor itong si General Bantag. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa nangyayari ngayon sa ating kapatid ngayon, na halata naman na sabihin na lang natin mayroong personal na hakbang itong si Rimulya, no, na BOJ secretary, no. Kaya mga minamahal kong kapatid, samahan niyo po kaming manalangin na sana matulungan ng ating mahal na presidente itong ating napakahusay at tapat na si General Bantag, no? Pag kinikwento sa akin ng aking ama kung sino itong si General Bantag, kilala na siya bilang isang mahusay at tapat na BJMP, no? Kaya ganito ang nangyayari kay General Bantag dahil alam naman natin ng anak nitong BOJ secretary ngayon ay nahuli dahil sa drugs, no? Malamang ginagamit niya ngayon ang kanyang kapangyarihan upang makapaghiganti ang lahat ng mga drug lords na gustong bayaran si Bantag ng 100 million na hindi niya tinanggap. Siguro tinanggap ng hayop na ito ni Rimulya. Wala akong pakialam sa'yo. Dahil ako, sinasabi ko sa'yo Rimulya, kahit pa presidente kang hayop ka, wala akong pakialam sa'yo. Yung sino pa yung matino na tao, siya pang ginagago ninyo. Kaya ako sinasabi ko sa'yo Rimulya, umalis ka na. Wala kang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan na maging DOJ secretary. Bakit itong si Bantag na isang general na naging tapat sa kanyang tungkulin, iniipit niya? Dahil binayaran ka, ilang daang libo ang binigay sa iyo ng mga drug lords para lang ganituhin mo ang isang tapat na tao. Gusto mong maipakulong si Bantag para makapaghiganti yung mga drug lords? Ayaw mo na nandiyan dyan si Bantag dahil hanggat nandiyan dyan si Bantag, yung mga preso ay hindi makakagawa ng kanilang mga monkey business dyan sa loob. Ha? Sino ang nakapagpatino? Tanging si Bantag lang. Sino ang nakalinis? Sino ang naglinis ng Bucor? Di ba si Bantag lang? Hindi pa tayo tapos, Rimulya. See? Oh, di ba? Ay, kung si Rimulya din ang maghanap sa iyo ngayon, kaya kaliwa ka ng kaaway pala ng taong ito. Hanggat hindi nakukuha ni General Bantag ang hustisya, nandito si Epipanio Labrador para tugising ka sa iyong pagiging napakawalang modo at napakaabusadong politiko. Parang totoo, no? Yung kaso nga niya sa Caloocan, hindi niya hindi niya masipot-sipot, pero kung makapagsalita, no? Parang totoo. Sa'yo, General Bantag, buong puso kaming nakikisa at alam namin na ang iyong pinaglalaban ay totoo. At sana sa'yo, Senator Bongo at mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ano? Nagulantang kayo ngayon? Sa iyo, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hoy, napapanood ba yung Labrading? Napapanood mo ba yung video mo noon at video mo ngayon? Ano ba? Anong klaseng tao ka? Tama talaga si Tinig ng Karunungan eh. Yung kanyang video nag-aaway-away na eh. Siya na mismo ang kaaway ng sarili niya. Buang. Ano na, mga subscriber ni Epipanyang Labrading? Gising-gising na oy. Ang iniidolo nyo si Raulo. niyo pong pabayaan yung tao na niluklok nyo bilang direktor ng Bucor. Mahal na Pangulo Roa Duterte, maawa po kayo sa aming kapatid na si General Bantag. Kapatid, maawa po kayo sa aming kapatid na si General Bantag. Ano ka? Iglesia ni Cristo?
Mahal na Pangulo, maawa po kayo sa aming kapatid na si General Bantag. Kapatid saan? Ay, pagkaalam ko si General Bantag, kapatid sa iglesia. Kapatid ka rin sa iglesia? Tinig ng karunungan. Iglesia ni Cristo yata ito eh. Nagpapanggap ito. Kung namatay ho si Kap, Yun ang mga kababayan, mahal namin na Pangulo. See? Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan kay Epipanio Labrador, mga kababayan. At si butihing General Bantag na siya lang Kapatid daw yung daw, kapatid. naglinis sa loob ng bilibid, mga kababayan. Tudo pure itong si Epipanio Labrador. At isa pang nakakatawa, mga kababayan, yung kanyang ama ay kaibigan ni General Bantag. Wow. Nakasama niya ito sa BGMP dahil yung kanyang ama ay dating BGMP, mga kababayan. Diba? Grabe, sobrang sinungaling itong tao na ito. Ito itong vlog niya na ito, noon itong November 2022. Ang tawag niya pa kay General Bantag, kapatid. Di ba, mga kababayan, ang tawagan ng mga taga Iglesia ni Cristo ay kapatid. Yes, sa loob ng iglesia, kapatid. Nagano pa ito siya? Nagkukunwari pa ito na isa siyang membro ng Iglesia ni Cristo. At humihingi pa ng panalangin. Ang kapal na mukha. Sana mabigyan ng panalangin si General Bantag para mapatunayan na wala siyang kasalanan. At mahal naming Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Yung mga kababayan, may pamahal-mahal pa. Ngayon yung mga late na video niya, ito mga latest pala na video niya, digong nyo no. Digong nyo. Wala ito sa katinoan ng taong ito. Tama sa tinig ng karunungan, nakakaawa na itong taong ito. Itong hindot na ito. Tapos, mga kababayan, ngayon ay kung ano-ano na yung kaniyang sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Ito, mga kababayan, para talagang maliwanagan kayo ng husto. Ito, kailan ba itong ito. Ito naman, March 3, 2024, mga kababayan, si ito. Kap Silapid ay matalik na kaibigan ho kasi ng aking ama. Ayun. Kasama niya sa loob ng mga, sabihin na natin sa totoong buhay, ang father ko kasi is Iglesia ni Cristo. Oh, ayun na. So, Di ba? Galing sa bunganga niya, ang father ko kasi ay Iglesia ni Cristo. Oh. Ano na? Ano bang klaseng tao ito? kasama ito sila. Dito naman sa vlog niya na ito noong March 3, 2024, 2 taon makalipas, mga kababayan. Ang magkaibigan na naman, ito na namang si Kaper Silapid at yung kanyang ama. Sino ba talaga ang iyong ama, Richard Palacio? Pakalanan mo. Di ba, mga kababayan? Nakakahiya. Nakakaawa, O yung mga nakakahiya. sumusuporta kay Epipanio, mga may utak ba kayo? Magsilayas nga kayo dyan. Unsubscribe na. Ganitong klaseng tao ba yung ang inyong sinusuportahan? Ano ba ito? Sinto-sinto ba ito? Abnormal. Ito, mga kababayan, ipagpatuloy natin to. Gawan po sa inyong mga vlog na direkta po ninyong inaakusahan. Ito pong si Rodrigo Duterte, papangalanan ko po, na nasa likod, di umano, ng pagpapatay dito po kay Percy Lapid. May mga maaari po ba kayong ibigay sa amin na patibay o ebidensya kung bakit nababanggit niyo po na ito nga pong si Rodrigo Duterte ang maaaring di umano'y nasa likod ng pag-uutos para ipapatay ito pong si Percy Lapid? Alam mo, kapatid Dalon, sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Ano? Lang kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Grabe, sobrang sinungaling.
ang aking kapatid ay Davao Dead Squad. Ang aking kapatid, pinapatay nila na walang kalaban-laban at walang kamuang-muang dahil sa marami nang nalalaman tungkol sa kanila. Kung pinapatay nila ang aking kapatid, Kailan po nangyari yan? Ma-interrupt ko lang po kayo. Kailan po nangyari yan? Condolence po, nakikiramay po kami sa... Isang vlogger pa ito, isa pang tanga. Atin ko lang po, kailan po siguro nangyari yan? mahigit 10 taon na. Isa din yung tanga. 13 o 12 taon na ang nakakaroon. Ang aking kapatid, pinapatay nila na walang kalaban-laban at walang Makasingit lang, Sir Epifanio, no? Ang problema natin ngayon dyan ay ang nakasuhan ay si Gerald Bantag lamang at wala daw pong sinasabi na maaaring mag-link dito po kay Rodrigo Duterte. Tingnan nyo ha, nung si Bantag ay natuklasan na siya ang nagpapatay dito kay Kaper Silapid. Agad ho siyang nawala. Ngayon ang tanong, nasaan ba si Bantag? Sino ba ang nagtatago ba siya o itinatago? Kaya hindi ako nagdadalawang isip na siya ang nagpatira kay Kaper Silapid. Bakit? Unang-una po, kung titignan nyo ko yung mga banat ng ating ginagalang na Kaper Silapid, lahat po ng sinasabi doon ni Kaper Silapid, laban po kay Rodrigo Roa Duterte, ay halos 99% ay punong-puno po ng katotohanan. Kaya, tandaan niyo, ang appoint kay Bantag ay si Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ngayon, si Duterte ang ulo, si Bantag ang gumalaw. Nako. Wala ko yung pinagkaiba. March 3, Wala yung buhay ni Las Cañas kay Duterte. Alam ko marami sa inyo nakakakilala kay Kaper Silapid. Ito mga kababayan itong vlog niya ay March 3, 2024 mga kababayan. Noong vlog niya, noong November 20, 2022, ay sinabi niya, ang nasa likod ng pagpatay kay Kaper Silapid ay itong si Rimulya. Oh, di ba? At tunupuri pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Oo, mahal na Pinupuri pangulo. niya, mahal namin, tapos kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya. Tapos ngayon mga kababayan, pagkalipas ng 2 taon, ito na ngayon, Ano na? yung Sige. kanyang kapatid, Oh. Davao Death Squad daw, Nako. membro ng Davao Death Squad, Naging membro bigla? patay daw ni dating Pangulong Duterte. At yung kanyang ama, kaibigan na matalik ni Kaper Silapid. Isang iglesia ni Cristo na mga kababayan. Oo. Nung una, sinabi niya, kaibigan ni General Bantag. Dahil isang BGMP. Ano ba talaga? Yung tatay niya, BGMP. Isang Kaya BGMP yun yung bang ano. kaibigan talaga? Oh. At nung nag-vlog siya, noong 2022, wala man lang siyang nabanggit na yung kapatid ko, pinatay. Pinatay dahil isang membro ng DDS. Pero ang ginawa niya noon mga kababayan, pinupuri niya si Pangulong Duterte. Mahal Rodrigo Roa. naming Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ng 2 taon, ito na ngayon. Ano na? Si Epifanio Labrador. Digong nyo na, digong o sa nyo. totoong buhay, Richard Palacio. Kung ano-ano nang kasinungalingan ang lumabas sa kaniyang mabahong bunganga na laging nakapismas mga kababayan. Kasi nga supot. Di ba dito natin mapapatunayan na itong hindot na ito ay grabe sobrang sinungaling. Oh. Kahit si Satanas nito ay Maluloko. matatakot. Mas lamang pa siya kay Satanas ng kasamaan mga kababayan. At ito Lamang pa kayo sa mas matindi pa yung kanyang banat. Ilabas mo. Pagkatapos ng March 3, 2024, ito na. Ito Ayan na na. ngayon yung sinasabi niya. Sana ba yun? Hanapin ko muna. Sige. O ito mga kababayan. Kay Kaper Silapid. Ilang taon na bang pinatay o pinapatay si Kaper Silapid? Punta ko na, alam niyo po ba, si Kaper Silapid ay napakabait po ito sa personal, stricto. Nakita kami nito siguro hindi lang 5 beses.
nung ako ay nasa radyo natin pa, isang beses na meet ko ito, nung ako ay kumuha ng lisensya bilang member ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. KBP. Kung mali ako. Hoy. Oh, membro daw siya ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oh, shout out po KBP. May nakarehistro ba dyan na Richard Palacio aka Epipanya Labrading? Naalala ko, siya daw ay membro ng Philippine Eagle o ng Agila. Oh, di ba? At siya ay isang sundalo. Oh, na ang tatay niya ay BGMP. Ang dami. Ano? Kahit si Satanas matatakot sa kanya. So, ito mga minamahal ko mga kababayan. Ito mga kababayan, na-meet daw niya ng 5 beses itong si Kaper Silapid. Na-meet daw niya, ulit sinabi niya, na-meet daw niya itong si Kaper Silapid ng isang beses. Then, Nung kumuha siya ng lisensya na bilang KBP. membro ng KBP. Oh, Hindi ko alam kung anong KBP yan. kapisanan ng mga Kung anong broadcaster lisensya yan, ng mga Pilipinas. Noong una sinabi niya lang 5 beses, tapos 1 beses. Tapos sila na naman ni Kaper Silapid ang magkaibigan. Noong una kaibigan ng tatay niya. Matalik na kaibigan, ngayon sila Sanggang na naman. dikit. Yung magkaibigan mga kababayan. At 5 beses niyang nakita. Pero yung 4 na beses, 5 beses sila nagtagpo. Pero yung 4 na beses na nagtagpo sila, hindi niya masabi kung saan. Baka yun na yung pinuntahan niya para patayin itong si Kaper Silapid. Kaya may duda tayo na itong hindot na ito, siya yung isa sa dahilan kung bakit nawala si Kaper Silapid. Nako. Dahil siya na rin mismo mga kababayan ang umamin na siya ay isang mamamatay tao. Oo. Oh, member ng broadcaster ng Pilipinas daw. Dito sa video na ito, sa ginawang video na ito, tingnan nyo mga kababayan kung sino-sino na ang idinawit sa pagkamatay kay Per Silapid. Ayun na. Bayan, marami kasi ang nagtatanong Sino? bakit tahimik ang iglesia ni Manalo nung namatay si Kaper Silapid. Bagamat marami at lumalabas sa balita at talaga matibay ang ebidensya ng mga Duterte ang nagpapatay nito. Naka. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nakasubaybay po kay Kaper Silapid, kung susubaybayan po ninyo yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung lahat ng inilabas niya, mga in-expose niya na mga usapin patungkol po kay Rodrigo Roa Duterte na isa ring Diablo. Diablo na, si mahal na Pangulo. Si Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte na iglesia, ng totoong iglesia ni Cristo, etong si Kaper Silapid. Lumapit siya kay Eduardo Manalo. Lumapit siya. Kasi natatakot din si Dicomio na basta-basta lang ipapatay si Kaper Silapid. Dahil alam, ngayon, ayon sa ating nakuha na impormasyon, kinausap ni Rodrigo Roa Duterte na kung pwede ibigay yung ulo ni Kaper Silapid sa kanya. Dahil masyado nang nabubunyag yung mga sikreto ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na ipapatay si Kaper Silapid. So, para tumahimik si Kaper Silapid at hindi na magsalita, nagbayad si Duterte ng taong titira kay Kaper Silapid. At sino kanyang inutusan? Para madali at hindi halata. Dahil nung panahon na yon, si Bantag ay nasa Bucor. Ito, si Bantag ay kilala natin na kuno ay istrikto katulad ni Bato de la Rosa. Anong kuno? Ikaw nagsabi? Etc. etc. Napansin nyo yun? Ay di ba sinabi niya na istrikto at mabait? O ngayon, di ba? Sala-salabat ng kanyang
sarili niya mismo ang nagkakontra-kontra na. Bakit ba nasama sa usapin natin itong si Bantag? Ganito po kasi yan. No, Yan na nga ng mga kababayan, nung una, ang nagpapapatay o nagpapapatay kay Kapersilapid, yung sinabi niya ay si DOJ Secretary Boying Remulla. At todo pa siya puri kay Gerald Bantag. Ang sinasabi niya na napakabuting tao, napakabait na tao dahil naikwento ng kanyang isa ring BG Imping ama. Oo. Na mabait daw itong si si Gerald Bantag. May dedication sa trabaho. Talagang tapat sa trabaho. At humingi siya ng panalangin na sana tulungan ang ating butihin. Yan ang ganitong dating kanyang presidente kapatid. na si Pangulong Duterte, mga kababayan. Tapos, sa pangalawa niyang video, lumabas yung pangalawa niyang video nung sinira niya na itong si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, ang nagpapatay daw kay Kapersilapid ay itong si Pangulong o si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tapos, itong pangatlong video, dinagdagan niya na, mga kababayan. Hindi siya Ano na? kontento sa kanyang kasinungalingan. Idinagdag niya na Ang Iglesia ni Cristo. Na? Idinagdag niya na si Ka Eduardo Manalo. Na pumayag daw itong si Ka Eduardo Manalo Na? na ibigay di umano yung ulo ni Kapersilapid. Di umano, nagdalawang isip itong Ano bang ulo yun ang hiningi? Ano bang ulo? Baka tama si tinig ng karunungan yung ulo. Baka ibang ulo yan, ha? Anong ulo yan, Epe? si Ka Eduardo Manalo na ibigay yung ulo ni Kapersilapid kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kita ninyo kung paano niya dinugtong-dugtong, tinahi-tahi yung kanyang kasinungalingan. Una, ang pumatay, ang nag-utos, si DOJ Secretary Boying Remulla, dahil nagagalit si DOJ Secretary Boying Remulla dahil nga hindi na makagalaw yung mga durugista sa loob ng Bilibid, mga kababayan. At yung anak, totoo yan, yung anak ni Boying Remulla ay nadawit yan sa droga, pero ang bilis nakalabas. Siyempre. Pwedeng tama doon si Labrador. Pero hindi natin alam kung talagang si Remulla ang nagpapatay. Tapos, mga kababayan, noong 2022, yun ang unang vlog niya na sinabi niya na itong si Boying Remulla ang nagpapatay. Tapos 2024, mga kababayan, sinabi niya na ang nagpapatay ay itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte. Tapos yung kanyang kapatid ay membro ng DDS. Noong 2022, bakit hindi niya sinabi na pinatay yung kanyang kapatid? Dahil isang membro ng DDS. Tapos ngayon, sa pangatlo niyang ipinakita nating video sa inyo, dinagdagan niya na. Kasama na si Ka Eduardo Manalo, mga kababayan. Hindi mo ba masasabi na sinto itong tao na ito, nasira? Naku po, mga kababayan, baka bawal kay YouTube kasi masyado tayo nagmumura. Hindi naman nagmumura yung si Raulo si Epipanyo Labrador, sige, pagtulungan na lang natin. Ako magsasabi ng sira, ikaw magsabi ng ulo. Sinto yan. Dahil sa tao na ito. Kaya nga talagang hindi ito natuli. Dahil tumakbo ito nung tutuliin na. Tama, natakot. Kaya magaling ito mag-imbento ng kwento, mga kababayan. At ito, ipagpatuloy natin ito. Malapit na itong matapos. Sana. lalo na ng dalawang mongoloid na ito, ni Eduardo Manalo at ni Duterte, na ipapatay si Kapersilapid, naisip nila na si Bantag ang utusan. Dahil unang-una, sa mga hindi po nakakalam,
Si Eduardo Manalo po ang nag-request o humingi ng pabor kay Duterte na italaga ito sa Bucor. Ngayon, walang magagawa itong si Bantag dahil malaki ang utang na loob niya unang-una kay Eduardo Manalo. Dahil Teka lang. Noong unang vlog niya, ang tawag nito mga kababayan, ang nakiusap daw kay dating Pangulong Duterte, yung kaibigan ni dating Pangulong Duterte na italaga itong si Bantag sa Bucor mga kababayan. Itong si Senador Bongo. Tapos ngayon, sa video na ito, ang nag-request daw para ilagay sa Bucor itong si Sino daw? Bantag, ito na si Eduardo Manalo. Diba, sobrang sinungaling. Sungal-ngaling mo talaga mukha mo. Saan ka ba banda talaga? Talagang nasa Patulan mo na kaya yan, ano? Hamunin mo na kaya ng ano, punong braso. Hamunin mo ng punong braso kaya ano mo dyan, no? O, di ba? Pigayin mo ng braso mo, oh. Ay, nako. Tamang-tama yan. malapit lang. Naku po. Naku. Richard Palacio. Nagpipigil pa siya. hindi dahil kay Eduardo Manalo na isang Mongoloid na nag-request, humingi ng pabor. Alam naman natin Iglesia ni Cristo, di ba? Dahil hindi makatanggi si Bantag, naisipan ni Bantag na magpalabas ng isang kriminal na wala nang pag-asang makalaya para utusang humanping o para utusang ipapatay si Kaper Silapit. So, pagkatapos nun, marami nang nangyari. So, para hindi na masyadong mataas, sa madaling salita, minanipula nila. Ang ano? Ngayon, dahil malakas ang ebidensya na si Bantag ang nagpapatay, na kung saan dahil sa utos ni Rodrigo Roa Duterte at Eduardo Manalo, itinago po ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo si Bantag. Kaya, bakit hindi makita si Bantag? Ha? Bakit hindi makita si Bantag? Sa Amerika ba siya? Nasa ibang bansa ba siya? Tinatago. Diyos ko. Napapa. Teka nga lang. Grabe. Ano bang klaseng tao ito? Ano? Lumabas ka na kasi dyan sa lungga. At nang masapak ka ni Rindy. Pati ni Rodrigo Roa Duterte o ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo. Ayon po sa ating nakalap na impormasyon, na ayon din sa mga membro ng tunay na iglesia ni Cristo, na kay Eduardo Manalo at tinatago ni Eduardo Manalo si Bantag. Sino ba yung tunay at piki? May piki ba na Iglesia ni Cristo? Mga kapatid, palapag nga dyan sa comment section. May tunay ba na Iglesia ni Cristo at may piki na Iglesia ni Cristo? Sige nga, yung mga matapang dyan ng mga piki na Iglesia ni Cristo, mag-comment nga dyan sa baba. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Ano, nasaan ba si Bantag? Sino ba ang nagtatago ba siya o itinatago? Natural, itatago mo na siya ng mga Duterte. Kasi Sa panahon Ano? Ayan ha. Ano? Kakahiya. Ako Ipitin mo na yan ng muscles mo. na yung nahiya sa ginagawa nitong si Pipanyo mga kababayan. Hoy, mga subscriber na Oto ni Pipanyo, lisanin nyo na yung YouTube channel ni Panyong. Panyong, bantayan mo yung channel mo. Baka mamaya isa na lang ang subscriber niyan. Yung isang cellphone mo na lang subscriber. Wala na. Hayaan nyo siya dyan na mag-ngak-ngak ka ng kasinungalingan. Nung una, ang nagtago kaya kay Bantag mga kababayan ay si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Tapos biglang
Ang nagtago daw ngayon ay si Ka Eduardo Manalo. Ano bang klase? Saan ka kumukuha ng impormasyon na ganyan? Uy, aso. Richard Palacio, aka Epipanyo Labrador. Anong klaseng utak meron ka? Saan galing impormasyon mo na yan? Pinapangalindakan mo yung pangalan ng tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo? Kinakaladkad mo sa walang katuturan ng mga kwento? Tamang-tama talaga magsama kayo ni Aling Marites? Sino ba yung Aling Marites? Si Aling Marie. Magsama kayo. Para meron kang tagapagluto dyan sa bundok. Magsama kayo. Amunin mo na ang suntukan yan, Rondi. Ang nagtago kay Gerald Bantag, di ba mga kababayan? Yung kanyang mga kwento, tahing kasinungalingan. Iwan ko ba bakit ba may nauto itong tao na ito? Kahit si Satanas yata, kayang lituhin yan eh. Parang, ano pa niya eh, nalamangan pa niya yung ahas eh, na naglin lang dun sa unang tao. Diba? Yung ahas na nanlin lang sa dalawang tao na, nanilikha ng ama. Oh, parang matatakot pa sa taong ito eh. Bakit may nagbibigay ng tulong sa hindot na ito? Ano ba itong, bakit pinaniniwalaan ng mga taga-suporta nitong si Epipanyo Labrador sa totoong buhay Richard Palacio? Ito nga masaklap eh. Masakit po sa bilang kaanib sa INC. Alam mo yung comment na nabasa ko? Buti pa to si Epipanyo Labrador, makabayan. Hindi katulad ng Iglesia ni Cristo. Wala man lang nagawa. Diyos ko po, wala daw nagawang Iglesia ni Cristo. Ay, hindi pa naman sa isang kalahating siraulo yung nag-comment ng ganun. Hindi man lang nag-isip. Di ba? Minsan pa nga, may mga nagkukuminto pa sa akin. Maano daw, nagsasabi daw ng katotohanan itong kanilang iniidolo. Na Kanilang si Epipanyo. puon yata yan nila. Kung hindi ba kayo mga, ano ba tawag sa inyo? Kung isipin nyo lang ng mabuti, Oh. yung kanyang mga sinasabi, wala talagang totoo. Halos lahat ng kanyang sinasabi ko na nga mga kababayan, sa 10 sinasabi ni Epipanyo Labrador sa Ilan totoong yung buhay mali? Richard Palacio, ang kasinungalingan ay 100. Ikaw, Epipanyo. Sa 10 sinabi, ang mali, akala ko sasabihin 11, yung pala 100 ang mali. Ay nako. Talo pa pala dito si Judas Iscariote. Umayos ka. Yan lang mga kababayan, dito lang muna, binigyan ko lang ng idea yung mga uto-utong subscriber na Epipanyo Labrador Tama. para lumayas na kayo dyan sa bakuran Tama. ni Epipanyo. Hayaan subscribe nyo na yung kayo. mabulok dyan sa kagubatan. Hayaan nyo yung magutom. Nagkadinggi yata eh. Nabalitaan ko, nagkadinggi daw, no, na ano daw eh. Yung mata daw, lumubo na. May malaria ba yun o dengue? Ano daw, kinapitan ng matinding sakit eh. Malalaman naman natin pag nagutom na yan, pag nabaliw na yan eh. Kasi namamayat na nga. Sa ngayon mga kababayan, namamayat ng Epipanyo. Dahan-dahan ang pumapayat. Samantalang kami, pumapayat Ipitin mo yun ng muscle mo. din. Yan mga kababayan, bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. May nagpa-shoutout sa akin dito. Asa na Sige, ba tuloy yun? mo. Ito. Nagpa-shoutout sa akin kagabi. Shoutout kay Sammy Trabahada Cooper. Shoutout sa iyo, idol ha. Good evening po, idol. Pa-shoutout naman po dito sa Boracay Island po, idol. Ay, shoutout sa lahat ng taga Boracay Island. Shoutout sa pamilya ni Sammy Trabahada Cooper. Maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout rin na kay Brian Aguilon. Walang pangbayad sa abogado yan, ubos na
yung ninakaw niyang pira. Ha, talaga naman. Wala nang talagang pira yan. Kaya nga hindi makapunta-punta doon sa Caloocan City prosecutor yang si Panyong, mga kababayan. At shout out na rin. Medyo mahaba na itong video. Abot ng 30 minutes to. Mahaba ito. Shout out na rin kay Marie Flor Soto. May kasabihan kasi na kung ano ang itatanim ay sharing. Ano yan? Binubunga. Yun, tama talaga. Shout out na rin kay Jubita Kalusa. God bless po, proud I insi. At may reply dito. Sabi niya, kaya di po yan sumipot takot sa labaha. Tutuliin kasi. Talagang takot sa labaha yan. Ayaw kasi niya talagang matuli. Excuse me. Shoutout na rin kay Libby Amor. Shoutout sa iyo, idol Libby Amor ha. Pag wanted na yan, pwede na siguro lagyan ng reward para mahuli. Yan, buhay man o patay. Ako, tiwala sa dahil sa paglabag, pero hindi ako pabor sa ginawa niya. At Tiwalag po yan siguro, tiwalag sa Iglesia ni Cristo, ganun. Gusto ko sana mag-shoutout, kaya lang yung net ko, wala. Sayang, oh. tiwalag sa dahil sa paglabag. Siguro dati siyang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Libby Amor. Shoutout na rin kay Ninita Katapang. Nakakatawa ka talaga, sir. Maraming salamat sa iyo, Ninita Katapang. Shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borbia. Lahat ng iniendorso ni Tatay Digong, ibubuto natin. Totoo yan. PDP tayo, street vote tayo ha. Walang liliko. Huwag na natin iboto itong mga timbangag, mga kababayan. Out na muna tayo dyan. Usapang politika na yan. Sino ba yung bangag na yun? Sige. Out na tayo dyan sa mga ano na yan ha. Dito tayo sa ating nagpapa-shoutout. Ano? Kay Noel Manalo 9255, hello po sa lahat ng puting tupa watching from Italy. Three colors. Di ba? Kapatid talaga to. Full watching uli kapatid. Thanks sa video na to kapatid. Full support po kapatid. Siya si Antonio Cabiluna. Antonio Cabiluna Vlog. Ito pa po si Roland Flores. Hello po kapatid, watching from the local of Paris, France. Si Samuel Sapitin. Dana Brad, ikaw pa 100% ka sa akin. Shoutout from distrito ng Cordoba, Cebu. Ay, nakapunta ko dyan sa Cordoba. Pumunta kami dyan dun sa tawid. Yung floating cottage yan. Nakapunta po ako dyan. Napakaganda po dyan. Kay Mibs Shikai. Shout out bro from Davao. Dito naman po kay Rucher 1974. Hello po kapatid. Watching from lokal ng Maasin City Distrito ng Southern Leyte. Isa pa po kay Joel Permiho. Watching from GWS o Group Worship Service of Gatineau District of Quebec and Atlantic, Canada. Kay Lucilia Valdez, Love Much, INC. Yan. Madami na talaga tayo. So hanggang sa muli po mga kapatid. Lagi po tayo mag-iingat. Yan. Dito lang po muna tayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please do subscribe po. Libre po yan. At kay Rondin News TV, salamat po kapatid. Huwag din po natin kakalimutan. Pasyalan yan. Babush! Paalam!